muling nagulantang ang Iran matapos makapagtala ang bansa ng mga pagsabog mula sa 11 rehiyon mula Tehran hanggang Bandar Abbas. Ayon sa mga ulat mula sa mga pinagkakatiwalaang news outlet ay may mga nasawi at nasugatan. Sa ilan sa mga pangyayari, 5 hanggang 6 na tao ang iniulat na namatay at marami ang nasugatan. Pero bago ko simulan ay hihingi lang sana ako ng isang like at subscribe, malaking tulong na ito sa aming mga content creator. Salamat po. Ginulantang ang Iran ng mga misteryosong pagsabog noong weekend. Ang mga pagsabog ay iniulat na nangyari sa 11 na rehiyon mula Tehran hanggang Tre at mula Qom hanggang Bandar Abbas. May ilang ulat sa local media at mga larawang ipinadala sa Iran International na nagpapakita na may usok na nakita sa langit sa ibabaw ng Pand District ng Tehran. Ayon sa ulat, may malawakang panik sa mga kalsada ng kabisera. Matindi ang tensyon sa lungsod matapos ang hindi pa maipaliwanag na mga pagsabog na nangyari sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ang Bandar Abbas ang naging sentro ng mga pagsabog. Isang lokal na residente ang nagsabi na ang gusaling tinamaan ng pagsabog sa Bandar Abbas noong Saturday ay hindi konektado sa natural gas network na sumasalungat sa mga pahayag ng ilang Iranian media outlets. Sabi ng isang saksi, tinamaan nila ang isang lugar sa Malam Boulevard sa Bandar Abbas. Inanunsyo ng mga otoridad na 14 na tao ang nasugatan at isang tao ang namatay. Sa social media, may iba't ibang claims na may assassination attempt laban kay Alireza Tangseri, commander ng Iranian Revolutionary Guard Corps Navy. Si Alireza ay hindi lang isang ordinaryong commander. May ginamparan siyang role sa Iran-US tensions noon at halos inuturing siyang idol ng Iranian Naval Forces. Habang sinasabi ng state media na iniimbestigahan pa ang sanhi ng insidente, itinanggi nito na napatay si Alireza. Samantala, sinasabi ng Israeli media na napatay rin si Brigadier General Ismail Karney. Si Karney ay commander ng Jerusalem Force na responsable sa special operations. Ang unang reflex ng regime ay laging pagtanggi. Ayon sa mga independent observers, kung paniniwalaan ang opisyal na kwento ng Iran noong Saturday night, sabay-sabay na bumagsak ang infrastructure ng bansa sa 11 magkakaibang lungsod dahil sa sunod-sunod na coincidences. Tehran, Karaj, Qom, Bandar Abbas, Ahvaz, Tabriz. Ayon sa mga ulat na ibinahagi sa social media, sa mga strategic centers na ito na daan-daang kilometro ang pagitan, sumabog ang mga gas pipe, nasunog ang mga transformer at gumuho ang mga gusali sa pare-parehong minuto. Ayon sa mga military experts, hindi ito aksidente kundi isang coordinated sabotage operation. Ang raw data mula sa field at ang mga larawang ibinigay ng mga lokal na source ay mabilis na nagbigay ng pagdududa sa gas leak na paliwanag. Tignan natin ang mismong eksena sa Bandar Abbas. Ang gusaling tinamaan ay hindi ordinaryong tirahan o civilian business. May aligasyon na isa itong complex na may safe house status na ginagamit ng command level ng Iranian Revolutionary Guard Navy. Ang mga pahayag ng mga lokal na residente at ng mga pamilyar sa lugar ay nagkukumpirma na ang gusali kung saan nangyari ang pagsabog ay hindi man lang konektado sa natural gas network. Ang katotohanang may gas explosion daw sa isang gusaling walang gas line ay malinaw na ebidensya kung gaano ka-unprepared ang panic-driven disinformation machine ng regime. Ang gas explosion ay karaniwang nagdudulot ng magulo, walang direksyon at walang kontrol na pinsala. Pero ang klase ng damage na nakikita dito ay tumuturo sa isang explosive na nakafocus mula sa loob o isang high-precision munition. Walang ulat ng ballistic missile trails, usok mula sa interception ng air defense system o ingay ng jet engine sa langit sa ibabaw ng Tehran, Pand at Karaj. Kung ito ay isang external attack, dapat may radar recordings, sonic booms at malinaw na bakas sa langit, pero katahimikan ang nangingibabaw. Ang mga pagsabog ay nagmula sa loob, mula sa lupa o mula sa napakababang altitude. Ang sitwasyong ito ay humahantong sa iisang tactical conclusion. Mas tumitimbang ang posibilidad na ang mga ataking ito ay inaayos hindi mula sa labas ng border, kundi mula sa loob mismo ng Iran. Sa puntong ito, 2 senaryo ang lumalabas at pareho itong maaaring maging catastrophic para sa Tehran regime. Ang unang posibilidad ay gumamit ang mga operational team ng mga maliliit na drone na hindi kayang ma-detect ng radar na kilala bilang quadcopters o loitering munitions na ipinasok nila sa Iran. Ang mga drone na ito, tulad ng mga nakita na noon sa mga pasilidad sa Isfahan, ay pwedeng pumasok sa ventilation shaft o bintana ng gusali at magsagawa ng precision strike. Ang ikalawa at mas nakakatakot na posibilidad ay ang mga pre-placed explosives na itinanim sa loob mismo ng security bureaucracy ng Iran at pinaandar ng remote. Sa alinmang sitwasyon, malinaw ang mensahe. Kahit sarado ang airspace ng Iran, ang mga kalsada, bahay at military bases nito ay hindi naligtas. Ang armor ng invulnerability ng regime ay nabutas mismo sa puso ng sarili nitong kabisera.
ang mga larawan mula sa lungsod ng Qom na nagpapakita ng napakalaking haligi ng apoy na umaangat at ang agarang pag-ikot ng mga military helicopter sa lugar ay nagpapakita na ang sitwasyon ay mas seryoso kaysa sa simpleng gas leak. Ito ang ideological na puso ng regime, ang lugar na tinatawag nilang Holy City. Kung pati ang lugar na ito ay pwedeng tamaan, ibig sabihin ay wala ng ligtas na taguan sa Iran. Habang nagkukumahog ang media ng regime na pagtakpan ang mga pagsabog na ito, ang itim na usok na nakita sa langit sa Tehran at ang mga apoy sa mga pasilidad sa Akvaz ay nagpapakita na maaaring nationwide ang coordination. 11 na lungsod, 11 na target at iisang marka, ang tuluyang pagbagsak ng security protocols. Kailangan nating i-highlight ang isang technical na detalye dito. Ang mga tinarget na lugar ay hindi basta random na civilian infrastructure. Ang Pand at Karaj ay mga industrial area na may kritikal na papel sa ballistic missile program ng Iran at sa production ng nuclear centrifuge components. Ang Bandar Abbas ay ang main artery kung saan kinokontrol ng Iranian Navy ang Strait of Hormuz. Hindi ito mukhang warning shot, kundi isang shaping operation na layong sirain ang kakayahan ng Iran na makipagdigma. Ito ay isang classic na military doctrine na ginagamit bago ang isang malaking military operation para bulagin ang command at control capabilities ng kalaban, putulin ang kanilang communications at sirain ang moral nila. At ito mismo ang nakikita natin sa lupa ngayon. Ang mga nerve center ng regime ay tila tinatarget ng may presisyon. Habang hindi pa humuhupa ang shockwave mula sa pisikal na pagsabog, ang tunay na mapanirang epekto ay nagsimulang maramdaman sa psychological na aspeto. Ang pinakamalaking takot ng Iranian regime ay hindi missile mula sa labas, kundi ang pagkawala ng otoridad nito sa mata ng sarili nitong mamamayan. At noong Saturday night, naging totoo ang takot na yon. Nagpapadala ka ng fire truck o ambulance kapag may insidente na sinasabi mong gas leak. Pero ano ang ginawa ng Tehran administration? Naglagay ito ng mga sniper sa mga bubong ng gusali. Oo, tama ang narinig mo. Ang larawang ito ay hindi simbolo ng lakas ng isang estado, kundi ng malalim at walang kontrol na panik. Papapatayin ba nila ang apoy sa pamamagitan ng pagpapaputok sa gas pipes? Ang mga baril na iyon ay nakatutok sa posibleng popular uprising at sa multong kaaway sa loob. Natakot na ang regime sa sarili niyang anino. Ang wave ng panic na ito ay hindi lang tumama sa mga sundalo sa kalsada, kundi pati sa nasa itaas, ang leader mismo. Ilang oras bago ang mga pagsabog, ang biglaang pagbisita ng religious leader na si Khamenei sa mausoleum ni Khomeini ay maaaring isang farewell ritual o huling pagpapakita ng lakas bago ang paparating na bagyo. Pero ayon sa mga hindi pa kumpirmadong ulat matapos mismo ang mga pagsabog, si Khamenei ay agad na dinala sa isang secure shelter. Kapag ang isang leader ay nagtatago sa ilalim ng lupa sa halip na kausapin ang kanyang mga tao habang ang bansa ay inaatake, ito ay isang tahasang pag-amin na bangkarote ang defense doctrine ng bansa. Pinalitan ng regime ang pangakong kaya namin kayong protektahan ng katotohanang hindi namin kayang protektahan kahit ang sarili namin. Ang mga pangalan sa target list ay lalo pang nagpapakita ng bigat ng sitwasyon. Si Alireza Tangiri, Commander ng Revolutionary Guard Navy, at si Ismail Karni, Commander ng Quds Force. Ang mga taong ito ang utak sa likod ng Regional Armed Network ng Iran. May matibay na ebidensya na si Tangiri ang target sa non-gas na gusali sa Bandar Abbas. Kahit sabihin ng regime media na buhay pa siya, ang makaligtas sa isang pag-atake na sumira ng kalahati ng gusali ay hindi ibig sabihin na buo pa ang kanyang operational capabilities. Ang intelligence failure na sumunod sa pagkamatay ni Qasem Soleimani ay ngayon ay tila nauulit kina Tangiri at Karni. Magtagumpay man o mabigo ang mga assassination attempt na ito, malinaw na nakarating ang mensahe sa target. Wala nang ligtas na tulog para sa IRGC command. Bawat phone, bawat sasakyan, bawat gusali ay maaaring maging libingan. Ang ganitong psychology ay sumisira sa isang hukbo nang hindi man lang lumalaban. Ang internal chaos na ito ay nagdudulot ng bitak sa institutional structure ng IRGC. Ang elite forces ng regime ay tinatamaan mula sa likod habang naghahanap ng kaaway sa border. Ang kalituhan at takot sa mga mukha ng Revolutionary Guards na nagpapatrolya sa kalsada ay nagpapakita na bumagsak na ang chain of command. Ang hindi alam kung sino ang kaibigan at sino ang agent ay nagpapakain sa paranoia sa military hierarchy. Ang ganitong paranoia ay magpapabagal sa reflexes ng regime at gagawing imposible ang coordinated defense laban sa posibleng American attack. Ang Homefront ay gumuho ng walang kahit isang bala na pinaputok mula sa labas. Iba ang kwento na sinasabi ng reaksyon ng mga mamamayan. Ang asal ng batang Iranian na nakita natin sa mga video na nanonood ng pagsabog mula sa kanyang sasakyan habang kumakanta ay nagpapakita na ang takot ay napalitan ng indifference at kahit ng lihim na pagnanais para sa pagbagsak ng regime. Tinatawanan ng mga tao ang kasinungalingang gas leak. Tuluyang nawala ang credibility ng propaganda machine ng regime. Ang pinakamalakas na sandata ng isang estado ay hindi missiles, kundi ang tiwala ng kanyang mamamayan.
Sa Tehran, ang tiwalang iyon ay naglaho na parang usok noong Saturday night. Ang kaguluhang ito sa Tehran ay maaaring hindi isolated na insidente kundi ang opening scene ng mas malaki at mas nakamamatay na senaryo na binuo sa Washington. Ayon sa impormasyong tumagas mula sa Wall Street Journal, may isang file na nasa mesa ngayon ni Trump na tinatawag na The Grand Plan. Ang planong ito na magkasamang inihanda ng Pentagon at ng White House ay hindi lang tungkol sa symbolic retaliation, kundi isang mabilis at decisive na air campaign na layong tuluyang burahin ang institutional presence ng Iranian Revolutionary Guards at ang nuclear infrastructure ng Iran. Ang pinakakapansin-pansing bahagi ng strategic encirclement na ito ay naganap sa diplomatic front. Isang tahimik pero malakas na U-turn ang nangyari sa Riyadh. Tandaan na ilang linggo nang sinasabi ng Saudi Arabia at ng mga Gulf countries sa Iran na sarado ang aming airspace para sa Israeli o US attacks. Pero ang diplomacy ay nagsasalita sa wika ng kapangyarihan at pera. Ang biglaang pagbisita ng Saudi Defense Minister na si Khaled bin Salman sa Washington at ang agarang pag-apruba ng $9 billion na bentahan ng Patriot Missile Defense System ay agad na nagbago ng sitwasyon. Binili ng US ang neutrality card ng Saudi sa pamamagitan ng $1 billion security guarantee. Ang mga kamakailang pahayag mula sa Riyadh ay tinawag ang Iranian Revolutionary Guards bilang pangunahing banta sa rehiyon. Sa wika ng diplomacy, ang ibig sabihin nito ay bukas ang airspace. Pwede nang dumaan ang mga eroplano. Itinulak sa ilalim ng bus ang Iran ng pinakatinatanggap nitong kapitbahay. Paano naman ang makapangyarihang allies ng Iran na Russia at China? Habang inaatake ang Iran, ano ang ginagawa ng Moscow at Beijing? Nagsasagawa sila ng isang symbolic na naval exercise sa Persian Gulf sa ilalim ng pangalang Joint Security Belt. Ang exercise na ito ay hindi para ipagtanggol ang Iran, kundi para protektahan ang sarili nilang mga barko laban sa posibleng US attack sa rehiyon. Paulit-ulit nang sinabi ng China at Russia na hindi sila papasok sa direktang conflict laban sa US. Habang pumupunta ang mga Iranian official sa Moscow para humingi ng suporta, malinaw ang sagot ni Putin. Symbolic support, oo. Military intervention, hindi. Habang dinudurog ang Iran ng West, ang mga kaibigan nito sa silangan ay nagtatala lamang. Hindi ito betrayal ng Axis, kundi ang malamig na mukha ng realpolitik. Natutunan ng Iran sa masakit na paraan habang umaangat ang usok sa langit ng Tehran na isa lamang itong nag-iisang pawn sa global chessboard. Ang Tehran regime na naipit sa sulok ay naghahanda ng ilabas ang huling barahan nito, energy blackmail. Ang mga source na malapit sa regime at mga telegram channel ay nagbanta na sa oras na magkaroon ng full-scale war, isasara ang Strait of Hormuz na puputol sa global oil supply na nagkakahalaga ng $2 trillion kada araw. Pero ang banta na ito ay hindi pagpapakita ng lakas. Ang pagsasara ng Hormuz ay sasakal hindi lang sa West, kundi pati sa China, ang pinakamalaking buyer ng Iranian oil. Sa hakbang na ito, pipirmahan ng Iran ang sarili nitong death warrant. Ang pag-deploy ng USS Delbert D. Black Destroyer ng US Navy sa baybayin ng Eilat at ang pagtaas ng military build-up sa rehiyon ay nagpapakita na handa ang Washington na tawagin ang bluff na ito. Ang nangyari sa Tehran noong Saturday night ay hindi simpleng sabotage o gas leak. Ito ang sandaling ang isang 45-year-old na regime ay nawalan ng kontrol sa sarili nitong teritoryo. Ang Iran bilang isang impregnable fortress ay tuluyang nabasag ng sabay-sabay na pagsabog sa 11 lungsod.